の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるのは真の像。Mula unang misa hanggang huling laban, Pilipinas, pakinggan mo ang aming alingaungaw. Magbago na o mag-aalsang magpakailanman. Unang misa, naghiwalay ng pananampalataya, mutiny ng katiwalian, pagsurong ng pagdududa. Ngayon, umuurong pa rin tayo. Lupa namumunga, kabataang walang trabaho, pamilyang OA. Dito sa Limasawa, 1,521, Krus ni Magellan, unang misa natin. Dito nagsimula ang pananampalataya. Ngunit ngayon, bakante ang simbahan. Ginagamit ng politiko ang Diyos para magnakaw ng boto. Nag-aaway na, sinisisi ang pari, tinatawanan ang mahirap. Ito ba ang pagkakaisa natin? Pag-aalsa tunog pa rin sa kalye. Katiwalian sa may hirap. Hustisya ibigay sa biktima. 1896, umurong ba si Rizal? Peke o totoo? Bakit tayo matatakot? Yumuko ba ang bayani natin? Ang mga traidor sa simbahan! Ang punot dulo ng kamatayan ng Gumbursa ay usapin ng buwis. January 20, 1872, 200 katao ang nag-alsa. Ang tawag dito ay Cavite Mutiny dahil nawalan sila ng exemption sa buwis. Wala akong kasalanan! Mamamatay ako malinis ang aking budi! Kabilang silang tatlo sa mga nahatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng garote kung saan binali ang kanilang leeg. Ngunit ayon sa mga historian, wala naman daw talagang kinalaman ang tatlong pari sa Cavite Mutiny. Ginamit lang ito upang mapigilan ang mga advokasya ng Gumbursa laban sa mga praile. Yung execution nila, nagsilbi itong kamulatan sa mga Pilipino na kinakailangan matapos na yung pang-aabuso ng mga mananakop na Espanyol. Inilibing ang labi ng Gumbursa ng walang marker o lapida kaya nahirapan ang mga istorya na hanapin ang mga ito. Taong 1998 may nahukay ng mga labi sa Paco Cemetery na pinaniniwala ang labi ng tatlong paring martir. Pero patuloy pa rin daw ang pag-aaral sa mga ito para makumpirma kung ito nga ay ang Gumbursa. Pero alam niyo ba na ang pinakapopular na larawan ng tatlong pari may bahid din ng agam-agam? Sa litrato kasi ito na ginamit din sa 10 peso English series banknote na nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mukhang magkakasing edad lang ang tatlo. Gayong 73 taong gulang na si Padre Gomez nang siya'y pinatay. Samantalang 37 taong gulang si Padre Zamora at 35 taong gulang naman si Padre Burgos. Ang headlines noon history ngayon dahil bilog ang balita. Pops Lord, Happy Friday! Happy Friday, Pops J! 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas at lahat yan nagsimula sa misang ito na nangyari sa linggo ng pagkabuhay March 31, 1521 na pinamunuan ni Father Pedro de Valderrama at ang mga unang katutubong labinyagan sila Raho Calampo ng Limasawa at si Raha Siago ng Butuan. Pero ang saktong lugar ng unang misa sa Pilipinas ay naging mainit ang paksa ng debate na umuusok pa hanggang noong isang taon. Limasawa ba sa Southern Leyte o sa Butuan sa Agusan del Norte? Yung Limasawang matagal lang kilala at mas pinaigting pa noong 1959 ng Republic Act 2733. Tatlong
panel of experts na ang binuo ng dating National Historical Commission 1980, 1995 at 2008. Ang pumanig sa Limasawa pero hanggang ngayon, kumbinsido pa rin ang mga taga-Butuan na sa kanila naganap ang First Mass. So ano nga ba basihan ng mga pro-Butuan scholars? Once upon a time ay Butuan ang kinilala at katunayan noong 1872 pa. No? Ay, yun, 1872 nagkaroon ng isang rebulto sa bibig ng Agusan River. Noong 1600s kasi unang binanggit sa dalawang aklat ng mga Hiswita ang Butuan as site of the First Mass. Pero lumutang ang mga duda nang ma-publish ang kompletong manuskrito ni Pigafetta noong 1894 at ang sinuri ang mga records si Francisco Albo ang piloto ng isa sa mga barko ng ekspedisyon ni Magellan. Isa rin sa mga pinag-ugatan ng pagtatalo ang posibleng kalituan sa mga pangalang sinulat ni Pigafetta, ang Mazawa at ang Masao na pangalan ng isang lugar sa Butuan. Pati na rin kung totoo rin o totoo o panlilang lang daw ang mga coordinates na binanggit sa mga tala ng ekspedisyon. Noong 2018 ay muling binigyan ng magkakataon ng National Historical Commission na muling dinggin ang argumento ng mga taga-Butuan. At ang Agosto ng isang taon ng NHCP sa isang panel na pinumunuan ni Dr. Resil Mojares, National Artist for Literature, na naglabas ng report na may hatol, Limasawa pa rin. At sa ika-4 pagkakataon, tablado pa rin ang Butuan. Pero sa naturang report ay nag-iingat ang National Quincentennial Committee na huwag tawagin itong First Mass, kundi First Easter Sunday Mass. Bakit kanyo? Hindi raw kasi natin alam, malay mo baka nagmisa pa raw sila, Valderrama, sa ibang lugar bago ang Limasawa at panigurado lang at baka maging totoo pala. Ang isa pa palang historical chismis ay sa mga taga-Pangasinan. Sa Pulinaw raw ginanap ang pinakaunang misa sa Pilipinas na pinumunuan ng isang Italianong prailing misyonaryo na si Odoric de Pordenone. Ang petsa, Pasko ng taong 1324, 197 years bago dumating si Magellan. Ako, Pops J, posibleng sakit na naman ang ulo yan kung may lumutang ebidensya. At yung mga headlines on, history ngayon. Del Bilog ang balita. Makasaysayang araw po. It's showtime! Ayon sa ilan, si Jose Rizal na pinaslang ng mga Espanyol 120 years ago, December 30, 1896, ay naging bayani dahil sa kanyang mga sinulat na nagbuo sa atin bilang isang nasyon at komosyon sa mga nakabubulag sa atin tulad ng Prilocracia. Ngunit, ilang oras bago siya barilin, pinirmahan daw ni Rizal ang isang dokumento na nagsasabing siya raw ay isang Katoliko at binabawi niya lahat ng kanyang mga sinulat laban sa simbahan. Nakilala ang dokumento bilang ang Retractación, the Retraction. Dahil daw dito, naikasal sila ni Josephine Brackett, ang kanyang huling pag-ibig. Ayon sa ilan, mas lalong naging dakila si Rizal sa pagkilala ng kanyang mga kamalian, ngunit para naman sa iba, kung sa huling sandali ng kanyang buhay binawi niya ang kanyang mga sinulat, ang dahilan ng kanyang mismong pagkabayani, siya ay dapat na ituring na duwag. Kahit natagpuan ng sinasabing dokumento ng retractasyon noong 1935, patuloy ang pagdududa, lalo na sa itinuturing na natatanging eyewitness ng pangyayari, si Padre Vicente Balaguer. Paano naman kasi, ang resonable si Rizal ay bigla na lamang nagising na makailang beses, nangumpisal ng 4 na beses, nagpamisa, nangumunyon at nagrosaryo pa. Kakatuwa ito para sa akin. At para sa akin, hindi na matatapos ang retraction controversy. Isa lamang ang maaaring magresolba nito kung magkakaroon ng isa pang eyewitness account na maaaring magpatunay o magpasinungaling sa retractasyon. Nitong August 4, 2016, binasa ni Commissioner Rene R. Escalante, ang OIC ng National Historical Commission of the Philippines, ang isang professorial chair lecture sa Rizal Studies na pinamagatang Re-examining the Last 24 Hours of Rizal Using Spy Reports sa De La Salle University. Sa mga dokumento ng mga espiyang Espanyol na tinatawag na Cuerpo de Vigilancia, matatagpuan ng ulat na isinulat sa araw ng kamatayan ni Rizal ni Federico Moreno na nagkukwento ng pahayag sa kanya ng isang bantay sa selda, ahente ng Cuerpo, sa makatwid, isang additional independent eyewitness account. Ayon sa pahayag, sumulat si Rizal ng isang papel na narinig niyang ang retractasyon. Binanggit rin ng 2 paring Jesuita na pumasok sa piitan ni Rizal, si Padre Jose Villaclara at Padre Estanislao March, at 2 pang tao, sina Juan del Fresno at Eloy More. Ang kanilang mga pangalan ay tumutugma sa 2 pirma na makikita sa dokumento ng retractasyon na tumayong mga saksi.
Gayun din binanggit ng gwardiya na bago dalhin sa Luneta si Rizal, ikinasal siya kay Josephine Bracken. At ang nakagugulat, itinala ni Moreno ang lahat ng taong pumasok sa selda nung gabing yun. Ni minsan, walang binanggit na may pumasok na Padre Balaguer. Mayroon akong malaking paniniwala na walang dahilan para magsinungaling ang gwardiya o si Moreno, lalo na at ginawa nila ang tala sa mismong panahon na iyon. Kaya naman, sa liwanag na dala ng mga bagong labas na mga dokumentong ito, maaaring ang si Jose Rizal ay nag-retract. Maaaring ang totoo ang retraktasyon. Ngunit, mahalaga ba talaga kung totoo ito? Mababago ba ang paninindigan at nagawa ng isang tao sa kanyang buong buhay ng pagtindig at katapangan ng isang papel na pinirmahan niya sa araw ng kanyang kamatayan? Hindi. Hindi. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Xiao Time.